Magandang hapon po. Isang grade 10 student ang pinagbubugbog sa isang paaralan sa Isabela City, Basilan. Ang dalawang nambugbog, parehong grade 9. Dinala sa ospital sa Zamboanga City ang biktima na napagtripan daw. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Sa video na ito na viral sa iba't ibang social media pages. Sinuntok, siniko at sinipa ng dalawang estudyante ang isa pang mag-aaral. Kahit umiiyak, tuloy pa rin sila sa pananakit. Nangyaring insidente sa Basilan National High School noong June 25. Kinumpirma ito ng prinsipal ng paaralan. Sa pamamagitan ng sulat, nireport ng paaralan noong June 30 sa Isabela City Police Station ang pananakit sa 15 taong gulang na biktima. Katuwaan, konsunadaan, trip, parang ganun. Dinala sa ospital sa Zamboanga City ang biktima na isang grade 10 student na nakaranas ng pananakit ng ulo at pagsusuka. Pinadala po natin sa local hospital. Then after, sintransfer namin sa Zamboanga City para mabigyan ng magandang gamot at medical attention. Parehong nasa grade 9 naman ang mga suspect, ang dalawang CICL o Children in Conflict with Law. Pinipilit siyang manigarilyo or something, basta may pinapagawa sa kanya na hindi, ayaw niya gawin. Nasa kustodiya na ng CSWD ng Isabela City ang dalawa. Pinail sa kanila is bullying, yung under sa ating anti-bullying act. Pero since minors po sila, they will be handled in court in accordance to juvenile justice and welfare yung ating, they will be considered as CICL. Magkakaroon na raw ng police visibility, hindi lamang sa labas kundi maging sa loob ng campus. Pina-activate na rin daw ang mga CCTV sa eskwelahan at kahit walang klase, bawal magtambay sa loob ng classroom. Close monitoring inside the classroom para yung wala doon sa loob ng classroom, matawag agad ang pansin ng magulang. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang Department of Education at ang mga sangkot sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Ramdam sa ilang panig ng Visayas at Mindanao ang bagsik ng habagat. Ang dala po nitong matinding ulan, nagdulot ng baha. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Grabe kakusog sa baha. Malakas na bulwak ng tubig ang bumungad sa mga residente sa Barangay Pangyan sa Glan, Sarangani kaninang umaga. Matapos umapaw ang irrigation canal dahil sa ulan. Pati ng kusuga sa baha dinhi sa mua. Nisulod na. Ang buta sa tabi ng isang bahay, pinalala ng rumaragasang tubig baha. Pinasok ng tubig ang mga bahay at kalapit na tindahan. May mga sasakyan din na pilit sinuong ang baha. Sa Barangay Cross sa Glandin, naantala ang pagsimba ng mga residente sa kapilya. Nabasa ng lakas ng buhos ng ulan ang loob nito. Nagsagawa na ng disaster responder mga otoridad sa lugar. Umapaw naman ang tubig at binahang isang ilog na konektado sa dagat sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nagtulong-tulong ang mga mangingisda sa pagbuhat ng kani-kanilang bangka papunta sa Dalampasigan. Napansin daw nila na unti-unting tumaas ang tubig matapos bumuhos ang ulan sa lugar kaninang umaga. Nagmistulang ilog naman ang kalsada sa Barangay Basak Pardo sa Cebu City kaninang umaga. Dahil sa taas ng baha, may mga motoristang itinulak na lang ang kanilang motorsiklo. Ang iba, pilit na sinuong ang baha. Water World. Naglutangan naman ang mga basura sa abot-tuhod na baha sa isang sityo sa kaparehong barangay. Sa kabila nito, sinuong ng mga residente ang baha, gayon din ang mga sasakyan. Wala namang naitala ang CDRRMO na nasugatan sa malawakang pagbaha sa Cebu City. Ang mga pagulan sa Visayas at Mindanao ay epekto ng southwest monsoon o habagat ayon sa Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Tatlong magkakaanak ang nasawi sa sunog sa San Mateo, Rizal. Nakatutok si EJ Gomez. Nilamon ng apoy ang dalawang palapag na bahay sa Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal, mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog na itinaas sa unang alarma. Nagising po kasi ako, may naririnig ako na parang may pumuputok. Mula po sa baba,
umakyat siya bago siya nag-spread papunta ho dun sa likod. Paglabas ko kasi naglalagablab na siya. Nervyos na ako talaga. Nakakatakot. Medyo nagkaroon po ng unting aberya sa operation po namin kasi po yung pinaka main road na papunta po dito is for repair po siya. Kaya karamihan po ng mga nag-responding fire trucks po namin is umikot pa po, naghanap pa po ng mga alternative routes pa po na mapuntahan. 4 na magkakaanak ang natutulog sa loob ng bahay noon, pero 3 sa kanila ang nasawi. Ang 60 anyos na ina, ang kanyang 30 anyos na babaeng anak at 28 anyos nitong asawa. Ang mag-asawang biktima ay nakita sa loob ng CR. Doon sila nagkulong, nasuffocate sila, then nasunog na sila doon. Yung nanay naman ay nasa 2nd floor. Dahil nasunog ang ikalawang palapag, bumigay ito at nahulog sa unang palapag ang nanay. Ang 74 anyos naman na ama nakatalon umano mula sa ikalawang palapag ayon sa mga kapitbahay na nagtakbo rin sa kanya sa ospital. Nagtamo siya ng 1st-degree burn sa ilang parte ng katawan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light materials ang nasunog na bahay. Sa initial assessment namin mamukang ancestral house to na which is gawa sa kahoy. So kaya mabilis talaga yung pagkalat ma'am ng apoy. Nadamay sa sunog ang sasakyang nakaparada sa harap ng bahay. Nakaligtas naman ang mga alagang aso. Tumagal ng 1 oras ang sunog na tuluyang naapula kaninang 2:59 a.m. Patuloy ang investigasyon ng BFP ukol sa sanhi ng sunog. Gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng mga nasawi. Tumanggi silang humarap sa media. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Timbog sa La Union na isang pulis na nag-upload umano ng masaselang video ng dating kasintahan. Tinatakot din umano ng pulis ang dating kasintahan para muling magkita. Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance ng NBI Ilocos Regional Office, makikita ang pagdating ng kanilang primary target sa isang kainan sa Rosario, La Union nitong Biyernes. Nang kunin ng suspect ang gamit ng complainant para sana sa kanyang plano, nilapitan siya ng mga operatiba ng NBI Ilocos at PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng Region 1. Ayon sa NBI, in-upload ng pulis na may ranggong patrolman ang masiselang videos nila ng dating nobya gamit ang isang dummy account. Tinawagan din itong complainant ang dating niyang kasintahan ang nagmamakaawa para burahin ang mga nasabing videos na in-upload niya sa isang dummy account. Subalit, ang ginawa naman ng subject ay pinilit niya na makipagkita ulit sa huling pagkakataon upang mapagbigyan sa kanyang makamundong kagustuhan. Nakakumpiska sa suspect ang kanyang service firearm at cellphone na ginamit niya sa pag-upload ng masaselang videos at pananakot sa biktima. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang suspect na nasa kustodiya na ng NBI Ilocos Regional Office. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pwede pang ma-recover ang mga buto ng mga missing sabungero na umano'y itinapon sa Taal Lake ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum. Paliwanag ng kalihim, posible ito dahil hindi naman daw nadidecompose o nabubulok ang buto. Ang nabubulok lang daw ay mismong laman ng buto. Nakadepende rin ito kung saan sa Taal Lake itinapon ang mga nawawalang sabungero. Handa raw ang DOST na tumulong sa paghahanap sa mga labi. Samantala, hinihikayat ng National Police Commission o NAPOLCOM si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na mag-file ng complaint affidavit sa kanila bilang whistleblower sa kaso ng mga missing sabungero. Mas mapapabilis daw ang usad ng kaso kung i-file ito sa NAPOLCOM lalo't may mga idinadawit ng mga pulis. Nananatili pa rin banta sa Ilocos Norte ang masamang panahon dahil sa habagat at bagyong Bising. Bawal pa rin ang pagpalaot dahil sa malakas na ulan. At mula sa Pagudpud, Ilocos Norte, nakatutok live si Darlene Tay. Darlene? Pia, katitila lang ng malakas na ulan na may kasama ring malakas na hangin dito sa bayan ng Pagudpud. Hapon kanina nagsimulang maranasan yung ganyang klase ng panahon. Pero ayon sa ilang nakausap naming residente ay ilang araw na nilang ramdam yung epekto ng masamang panahon.
Buong araw makulimlim sa Pagudpod, Ilocos Norte. Pabugso-bugso ang malakas na hangin. Panaka-naka naman ang ulan, lalo sa hapon. Pero mas maayos na ang panahon ngayon kumpara kahapon at sa mga nakaraang araw. Kaya si BJ sumisid na para mamana ng isda matapos matigil ng 5 araw. Matumal ngayon, ma'am, kasi maano yung malabo yung tubig ngayon. Bakit? Kasi may bagyo. Ilang pirasong maliit na isda at pulita lang ang nakuha niya. Sakto lang sa pang-ulam, pero wala pa rin siyang kita. Inabutan naman namin ng ilang residenteng nagtutulong-tulong hatakin sa Pampang ang lambat ng isang papabalik na bangka ng mangingisda. Kukunti. Kasi may bagyo kasi. Wala pang 3 kilo ang mga isda, puro butete pa. Kaya itinapon din ang karamihan sa dagat. Wala na naman daw kita si Richard na 1 linggo na raw hindi nakakapangisda. Talang ganyan ang fisherman, ma'am. Kahit walang huli, pwede na rin. Ayon sa Pag-asa, dahil lumakas pa ang bagyong Bising, magiging maalon sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, kabilang ang bayan ng Pagudpod. Kaya bawal uling pumalaot ang mga mangingisda. In coordination with the Philippine Coast Guard and the PNP Maritime as well as yung mga local government units natin sa barangay, sa city, sa mga munisipyo at sa province, pinahigting natin yung pagbabantay at info dissemination sa mga fishery folks natin. Na huwag munang pumalaot habang malakas yung alon. Ang ilang turista naman dito sa Pagudpod, tuloy pa rin ang bakasyon kahit masama ang panahon. Parang staycation na nga maghapon kahapon eh. Pero pinag-pray na lang namin. Sabi ko, you have to wake up early in the morning para masulit. Pia, hindi raw ibinababa yung alerto sa buong probinsya. Nananatili raw nakahanda ang provincial government sa anumang magiging epekto ng bagyo. Yan ang latest mula rito sa Pagudpod, Ilocos Norte. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.